Tatlong senador ang nag-react kahapon sa naging pahayag ng NBI na kanilang iimbestigahan ang di umano'y kontrobersiya noong 2019 sa SEA Games na dinaos dito po sa Pilipinas. Pero nagtataka tayo, bakit kaya nagre-react itong tatlong senador po na ito na makikilala po ninyo and perhaps kilala ninyo kahapon, sabihin na natin ngayon, Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Nag-react po sila dito. Sabi po sa balita ng GMA News kahapon, NBI bumubuo ng task force para imbestigahan ang tinitingnan na umano'y anomalya sa 2019 SEA Games na ginanap sa New Clark City Athletics Stadium sa Tarlac. Bakit kaya nagre-react ng ganon? Yung isa, hinihingal pa. Pero normal naman yata talaga kay Pia Cayetano ang hinihingal kapag ka nagsasalita sa harap po ng mikropono, ano? Pero bago natin puntahan ng mga yan, basahin muna natin yung post nitong si Ramon Tulfo kanina lamang. Sabi ni Ramon Tulfo, "Oh my, it seems NBI's Melvin Matibag has stumbled upon Senator Alan Peter Cayetano's Achilles heel. Accidental or by design? It was time Alan Peter's past misdeed was investigated." Napakatagal na nga naman ito, no? 2019. Pero matagal man o huli man, maihahabol din daw. Nakalimutan ko yung kasabihan eh. I-refresh nyo sa akin mga tol kung ano yung kasabihan na yon. Kaya nagtatatalak na ang bading. O hindi po ako nagsabi mga tol. Bakit pa ulit-ulit na lang naririnig natin ang kismis na bading itong di umano si Senator Alan Peter Cayetano? May asawa po ito, di ba? Ang kanyang asawa ay mayor po ng City of Taguig sa ngayon. Bading? Sa bagay, may mga bading naman na may asawa, pero sinasabi nilang sila'y bading. Hindi naman sinasabi ni Alan Peter Cayetano na siya'y bading. Kaya nagtataka talaga ako dito kay Ramon Tulfo. Bakit lagi niyang sinasabihan na bading itong si Alan Peter Cayetano napansin ko tuloy kahapon at sa mga nakalipas na araw sa impeachment trial, nagpapatubo na ng balbas at bigote. Ituloy ko po. Yung binabasa po natin dito, no? May dalawang kasama si Cayetano sa multi-billion peso overspending scandal sa SEA Games which the country hosted in 2019. Kaalyado ngayon ni Cayetano sa Senado ang isa at yung isa naman ay retired na at nagpapakasasa sa perang ninakaw nila. Pero baka madamay dito si Secretary Vince Dizon mga tol, ano? Kasi sa balita na mapapakinggan po natin mamaya, meron pong posisyon during that time si Secretary Dizon. Tuloy ko po, yung binabasa po natin dito. The scandal involved the obscene overpricing of the uniforms of our athletes, the food, board, and lodging of the games participants, the solicitation of donations from private donors even through the event was well funded by the government, etc., etc. One of the etc. is the obnoxiously overpriced SEA Games Caldero or Cauldron, a symbol of the hubris then of people close to President Digong. Those people thought they would get away with murder, so to speak. I brought the scandal to the attention of Digong and wrote about it in my column at the Inquirer when he didn't listen. Noon pa lang pala, maingay na dito si Ramon Tulfo. I was charged with libel by one of Cayetano's sidekicks, one of those who benefited from the loot before the Taguig Regional Trial Court. They thought that since Taguig was Cayetano's home court, I would get convicted. Fortunately, the judge who heard the libel case saw through the ruse and acquitted me. Yan
Pasubali pa lamang yan. Since may mga ganito palang impormasyon, hindi ito out of thin air lamang na parang gustong palabasin ng magkapatid na Pia Cayetano at Robin Padilla kahapon sa impeachment trial ni Sara Duterte, na para sa kanila, pinag-iinitan lamang sila. Ang tagal na eh. Ito nga si Ramon Tulfo, nakasuhan pa pala ng libel dahil po sa pagbubulgar niya tungkol po dito. Puntahan po natin ngayon ang mga issue. Sa News 5 post, nakalagay po ang mga sumusunod. Cayetano versus Matibag. Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang bahid ng politika ang pag-iimbestiga ng ahensya sa umano'y anomalya sa isang proyekto sa 2019 SEA Games. Nagkataon lang umanong muling nakita ang sports complex na ginamit sa SEA Games matapos inspeksyonin ang lugar na nakatakdang pagtayuan ng NBI Academy. Nagsilbi si Senator Alan Peter Cayetano bilang chairman noon ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Naunang sinabi ni Cayetano na unfair sa kanya at sa impeachment court ang pag-anunsyo tungkol sa NBI probe, lalo't isasalang ang NBI chief bilang witness sa impeachment trial. No? Pinalalabas kasi nitong tatlong senador na ito na porket sasalang sa impeachment trial bilang witness itong si Director Melvin Matibag, hinaharas sila. Parang sinasabi nila na, pagka tinanong nyo ako ng malupitan dyan, iimbestigahan ko kayo. Pero actually, hindi po yun ang sitwasyon, mga tol. Pagka may issue, dapat malaman ng taong bayan at higit sa lahat, malaman ang katotohanan. Ganun lang kasimple yon. Huwag nyong gamitin ang pagiging senator judge ninyo para lamang palabasin na politika ito at kung ano man yung mga akusasyon sa inyo sa nakalipas na panahon ay babaliwalain na lamang. In particular, bahagi po ng pananalita or manifestation nitong si Alan Peter Cayetano kahapon, ito pong mga sumusunod. Pero ipaparinig ko po sa inyo mamaya ang kabuuan niyan. Sabi niya, and I quote, "The chilling effect is there, but I am intimidated. But am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalaban ko na to. Gagawin ko yung dapat kong gawin. Bumaligtad man ang sitwasyon. Si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalaban ko rin." Talaga? Maniwala tayo dito. "Go ahead and investigate. First of all, that has been investigated many times." Pakinggan po natin. Yun kabuuan po niyan. Mula kay Senator Robin Padilla hanggang kay Pia Cayetano. Mga mahal kong kasama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong, sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. Ang gagaslight po itong sinasabi ni Robin Padilla, mga tol. No? Nagkataon in a sense na nasabay. Pero tandaan po natin, ang impeachment trial ni Sara Duterte ay isang sirkumstansya na iba sa sirkumstansyang kinakaharap na ngayon ay nakakulong na sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta. Para sa kaalaman ng maaaring bago pa lamang na manonood sa ating programa, ano ang sitwasyon? Kay Sara Duterte, alam nating lahat tungkol sa articles of impeachment niya. 4 po yun. I-shorten ko na lamang. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng dating speaker.
ang di umano'y tagong yaman or ill-gotten wealth. Ikatlo, ang panunuhol, at ikahapat, ang hindi tamang paggasta ng confidential funds. Kaya ngayon, ito ay nasa impeachment trial na. Pagdating naman kay Senator Jinggoy Estrada, ito ay partikular sa di umano'y insertion sa budget or komisyon sa budget na nagkakahalaga ng mahigit sa 300 milyong piso. Komisyon daw po ito di umano nitong si Senator Jinggoy Estrada sa proyekto mula sa DPWH. Kaya nagresulta po ito sa kasong plunder. Pagdating naman kay Senador Rodante Marcoleta, ang pinag-uusapan po dito ay 75 million pesos na donasyon na sinasabi sa teorya ng ombudsman na ito ay ill-gotten wealth kaya po nauwi din sa kasong plunder. Nagkataon, nagkasabay, pero maliwanag na merong mga basihan. Kaya wag mong palabasin, Senator Robin Padilla, dahil sila ay senator judges, kaya sila'y nakasuhan. Kung kayo naging maayos lamang at naghanap talaga ng pananagutan, sana hindi nagkasabayan. Kasi dapat last year pa nasimulan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Dapat nakapag-participate na sila noon pa, bago pa sila nakulong ngayon. Tapos palalabasin mo dito na parang kayo iniisa-isa, inuunti-unti. At ang kagiat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, Katulad niyan, hindi ka makakasuhan kung hindi mo di umano tinulungan na makatakas si Bato de la Rosa, Robin Padilla. Ganun lang kasimple yun. Walang kinalaman yon sa pagiging senator judge mo. Itong kay Alan Peter Cayetano, kasalanan ba ngayon ng NBI kung makita nila na merong problema at dapat imbestigahan? After all, wala ngang pinapangalanan ang NBI dyan. Never na nag-mention si Director Melvin Matibag ng kung sino. Meron lamang siyang minention na foreign company, contractor, pero hindi siya nag-specify pa ng pangalan. Pero bakit kayo nagpupuputok ang butsi nyo ngayon, pumipiyok-piyok kayo, na parang kayo kagad ang tutumbukin ng investigasyon? Meron ka bang kinalaman doon, Senator Robin Padilla? O nakikisimpatiya ka na sa posibleng merong kinalaman na si Senator Alan Peter Cayetano? pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader. Katulad niyan, ikukumpara mo pa yung sarili mo kay Director Melvin Matibag. Malinaw naman ang pinagkaiba. Napakalaking pagkakaiba ng layunin mo sa layunin ni NBI Director Melvin Matibag. Yung kay Director Matibag, humugot iyon sa isang opisyal na paanyaya ng mismong
direktor ng Federal Bureau of Investigation na siya ang dumalo doon kasi magkakaroon sila ng side meeting na maaaring magbenepisyo sa bansa. Dahil alam naman natin ng FBI, malaki ang maitutulong nito sa NBI na merong mandato para ipatupad ang batas dito sa Pilipinas. Eh yung pagpunta mo kung sakali sa Iran, opisyal ba yan, Senator Robin Padilla? Definitely hindi. Kaya ka pupunta doon bilang pagkilala mo dahil bahagi ka ng relihiyon na kinabibilangan marahil ng namatay na pinuno ng Iran. Hindi yon opisyal. Hindi yon para sa bansa. Hindi yon para sa bawat Pilipino. Iyon ay para sa iyo at sa mga kapatid mo sa Islam. Sana kung matuloy ka doon, hindi mo gagastusin ang pera ng taong bayan kung hindi pribadong pondo mo. Kaya wag mong ikumpara yon, Senator Robin Padilla. Nagmamagaling ka na hindi mo itinuloy yung lakad kasi meron kang tungkulin dito. Tama lamang, nagampanan mo yung tungkulin dito dahil yon ay opisyal. Yung pagpunta sa Iran, private affairs mo yon. Yung kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw na opisyal po iyon. No? Hanapin ko lamang yung post ng NBI about that. National Bureau of Investigation. Hanapin ko yung letter. Ito po. Oh. Anong pinagsasasabi mo at ikukumpara mo pa? Ito. Partners in Justice. In a personal letter to Director Matibag, Director Patel extended his gratitude for the NBI's outstanding assistance in the successful deportation of an FBI top 10 most wanted fugitive, allowing the United States to proceed with prosecution. The FBI director recognized not only the results delivered, but also the relentless commitment and partnership behind them. This reflects a growing bond between two bureaus and two directors who share a common resolve that no fugitive should escape accountability and that cooperation between nations is the surest path to justice. Under the leadership of Director Matibag and Director Patel, the NBI and the FBI continue to build a partnership rooted in trust, mutual respect, and shared commitment to the rule of law across borders. Two bureaus, one purpose, justice without borders. Opisyal ito, Senator Robin Padilla. Kaya wag mong ikumpara sa pagpunta mo sa Iran kung natuloy ka. Spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Tama naman yung sinasabi mo at hindi ako nagdi-disagree dyan, Robin Padilla. Pero bilang Senator Judge, hindi kayo exempted sa anumang investigasyon kung maaaring kayo ay napagbibintang ang kasangkot dito. Hindi mo dapat sabihin na exempted ka sa obstruction of justice dahil ikaw ay Senator Judge sa isang impeachment trial. Kabubuhan yan pagka ganyan ang pangangatwiran mo, Robin Padilla. Yun lamang po, maraming salamat po. O, idagdag pa natin. Hindi na nakapagpigil sa iyo si Angel Locsin, no? Ito naman ang sinasabi ni Angel Locsin. Basahin po natin sa kanyang mismong Facebook page. Sabi ni Angel Locsin, nung mga panahong magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ng bayan. Bakit hindi ito nire-red tag ni Lorraine Badoy, by the way? Aminadong komunista ito. Sabi ni Robin Padilla sa isang tanumpati niya, diyan sa impeachment trial, komunista ako.
Tuloy ko po yung sinasabi ni Angel Locsin. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Sa statement mo na to, kahit papaano, natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko. At least, honest ka ngayon, kuya. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga ang katsikahan yung mga nang red tag, naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay katangahan. Ay hindi! Hindi po sinabi ni Angel Locsin yun. Ako lang po nagsabi nun. Tama naman kasi talaga bumoto dito kay Robin Padilla eh. Kaya tanga si Top 1, binoto niya to eh. Ituloy ko po. Yung sinasabi po dito ni Angel, ulitin ko ah. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Pero bakit parang mas pinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Isa ka sa pinaka makabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakalulungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas na dinaanan. Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik, at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob na ito ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino. Hindi lamang sa isang tao. Tama na kuya, ayon kay Angel. Gising na. Hindi pa huli ang lahat. Pahayag po yan ni Angel Locsin sa kanyang Facebook page na meron pong 24 million followers. At nagpapasalamat tayo sapagkat may mga taong katulad ngayon ni Angel Locsin na isang artista na hindi natatakot sa backlash na maaaring idulot nito sa kanyang statement. Kasi marami sa mga artista ang ayaw makialam sa politika. Natatakot sila na mabash ng mga syempre, hindi nila kapanalig o kaayon sa paniniwalang politikal. Kaya naman, nagpapasalamat tayo kay Angel Locsin at humihikayat sa iba pang mga artista na panahon na kayo po'y magsalita. Huwag po kayong matakot, katulad ni Angel Locsin, na ipakita at ipadama ang inyong paniniwalang politikal. Kasi kinabukasan po ng bansa ang nakataya dito. Hindi na po para sa atin. Ako, 46 years old na ako. Si Angel Locsin, I believe, baka nasa 40s na rin ito. At definitely, hindi na para sa atin yan. Hindi na rin para sa ating mga manunood. Kung hindi, para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng mga susunod pang henerasyon. Kapag ka nananahimik po kasi tayo sa alam naman nating mali, para na rin po nating pinapahintulutan na magtagumpay sila. Kaya hindi nawawala sa akin yung sinabi ni Edmund Burke no, na ang tanging kaparaanan para magtagumpay ang kasamaan ay kapag ka walang gagawin ang mga nasa kabutihan. O, something like that. Kasi in English niya naman sinabi yon, tinagalog lang natin. Ngayon, balikan po natin ito pong pangyayari sa impeachment trial kahapon. At dito titindig na itong si Alan Peter Cayetano. Ginoong tagapamahalang ko. The manifestation of Senator Judge Padilla is noted. What is the pleasure of Senator Judge Mr. Cayetano? Presiding Alan? Officer, Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be
pertaining to this person as chairman of the 2019 organizing committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe, in the form muna of manifestation, unless the presiding officer Di na natin itutuloy ang pakikinig kasi ayokong busitin ang umaga ninyo. Pero sa madaling pangunawa, ano bang nangyari sa mga sinasabi dyan ni Alan Peter Cayetano? Basically, binanatan nila silang magkapatid na Pia Cayetano at siya, si Director Melvin Matibag. No? Pinalalabas ng magkapatid na ito na iniimpluwensyahan ni Director Melvin Matibag ang impeachment court. Na mistula silang hinaharas. Pero wala pong katotohanan yon. Pakinggan na po natin ang buod ng balita na yan. Iimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga umano'y irregularidad sa mga gastos ng Pilipinas nang mag-host ito ng 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Pagpalag ni Senador Alan Peter Cayetano na chairman noon ng organizing committee, tila binabawasan at iniisa sila sa minorya. Nakatutok si John Consulta. Isang monumento para sa mga atletang Pilipino. Ganon inilarawan ang cauldron sa New Clark City na sumimbolo sa pag-host ng Pilipinas sa Southeast Asian Games noong 2019. Nagpatayo rin noon ng isang sports complex para pagdausan ng palaro. Makalipas ang 7 taon, inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na magdulunsad siya ng investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa naging kasos noong 2019 SEA Games. Pakinggan natin yung buong pahayag dyan ni Director Melvin Matibag. We just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa piece of Philippine SEA Games Organizing Committee. We in possession of documents already na meron talaga kailangan investigahan because there are a lot, huge amount of money na nilipod dito. You recall there was no bidding na ginawa dito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tignan. That's why I'm creating a unit ngayon, yung, a task force na composed of our financial investment unit. Makasingit lang mga tol. Ngayon, nagdududa pa rin ba kayo kay NBI Director Melvin Matibag? Kasi nung inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos si NBI Director Matibag, ako talagang 100% nagtiwala na ako agad sa kanya sa kabila ng kanyang political history. Pero marami sa inyo pong mga manonood natin ang nagkaroon ng pag-aalinlangan, which is understandable dahil nga po alam naman natin na naging bahagi ng Duterte administration si Director Matibag. Pero sa akin mas tiningnan ko yung punto na galing siya sa Duterte admin kaya alam niya ang maaaring mga kabahuan o kabulukan nito. Kaya yun ngayon ang nakikita ko dito. No? Yung pagkaka-appoint kay Director Melvin Matibag, kung gagawin niya lamang ng tama at sa tingin ko ganun ang ginagawa niya ngayon, ang kanyang mandato, lahat ng kabulukan hindi lamang ngayon, kung hindi sa nakalipas na panahon mahahalungkat as long as merong pang kapangyarihan ng ating gobyerno para habulin ng mga ito. Dito, sa maaaring issue na ito, ilang taon pa lamang lumilipas, 7 taon, 2019. Kung graft or plunder ang kakaharapin, definitely, meron pang sapat na panahon para habulin ng ating gobyerno ang di umano kung meron man na korupsyon doon. Ituloy po natin ang pakikinig sa kanya. Financial Investigation Unit saka ang aming Special Action Unit to investigate on the matter. We coordinate with the SEC, the COA, and also with seek help of the PCDA. As we speak now, wala ka naman tayo sasabihin na identify but the personalities na nakikita natin sa initial na pumasok sa atin. Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-investiga sa SEA Games? Although ano na siya, filled na siya ng controversies before and, the head of PhysGo was Alan Peter Cayetano. Well, I'm aware of that. He's the chairman of PhysGo. So hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas kayo ng dokumento which will lead us to investigate.
Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa akin, we will investigate it. So, it so happen, this is grabe yung controversial, narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news doon. So once and for all, we settle it kung meron pa talagang dapat wala, or kung ano talaga yung investigation. So, kailangan magkaroon ng report dito. Sir, for the record lang, kasi di ba, you were saying yesterday that you have visited the place in Clark for Yes. so this is incidental lang po sa pagbisita niyo. Just for the record. Incidental lang to kasi we are very thankful in DCT for providing us with the transfer. At the same time, nakita natin doon yung sports complex na malaki. And sumunod dito, may mga pumasok na sa atin na documents and informations that will lead us to come up with the investigation. Sir, how can, of course, baka lang makulayan ng mga politika kasi syempre, kahit hindi kayo, parang lagi kayong nagbabangayan kasi ni Senator Cayetano. So, how can the public be assured na this will be an impartial investigation? Una-una, hindi naman ako nakikipag-public. Always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso. So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, we will respectfully ask him to give like this. I'm sure si Senator Allen, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na maimbestigahan natin ito. Tama, di ba? Para once and for all, matuldukan yan. Kung wala kang kasalanan, bakit ka magre-react ng hindi maganda? Napakasimple lang naman nun, di ba? Kung wala kang kasalanan, sige, tuloy ang proseso dahil alam mo na wala kang magiging pananagutan dahil wala kang kasalanan. Balik po tayo dito sa balita. Nakita namin dun yung yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, ng bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At merong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion saga na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Dagdag ni Matibag, wala unong ginawang bidding para sa pagpapatayo ng sports complex. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong parang fourth area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So, sisilipin namin to. Sisilipin na rin ng NBI ang Coldron na iniulat noon ng SEA Games Organizing Committee ay nagkakahalaga ng 45 million pesos. Walang pinangalanan si Matibag pero pumalag si Senator Alan Peter Cayetano, ang chairman noon ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Tumayo siya sa gitna ng isinasagawang impeachment trial sa Senado. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Ang tinutukoy niya ang hinala ng minority sa Senado na tila isa-isa umano silang kinakasuhan para mawala sa impeachment trial. Ni Cayetano, walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 SEA Games. Mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Eh, yun naman pala eh. Kung wala kang kasalanan, huwag kayong mag-react ng ganyan anong tawag, di ko makuha yung tamang salita, no? Napaka-overreacting eh, OA, yung inyong reaksyon, no? Kasi kung ako walang kasalanan mga tol, kahit magkaroon ng investigasyon, maiinis ako. Nakakabuisit naman talaga kung ikaw ay pagbibintangan. Pero, hindi sa ganyang anong kaugnayan ng impeachment court sa issue na maaari mong kaharapin. Ginagaslight nyo ang tao eh. Pwede ka namang magsalita sa Facebook live mo.
nang hindi na nasasayang ang oras. Nakukuha niyo yung punto, mga tol. Pwede niyang sabihin yung mga sinabi niya kahapon nang hindi dyan sa impeachment court. Total, mahilig siya mag-livestream. Bakit hindi niya ginawang mag-livestream at doon sabihin sa harapan ng kamera yung kanyang mga himuto kay NBI Director Melvin Matibag? Ilang minuto ang nasayang kahapon sa time ng impeachment court dahil sa paghihimutok nila na yan, silang tatlo, Padilla at ang siblings na Cayetano. Wala rin daw siyang kinalaman sa pagkapatayo ng gusali. Ang namahala daw dito, ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? The Kaya huwag ka nang mag-alala, Alan Peter Cayetano. Hindi naman pala ikaw. Bakit ka mag-aalala? No? Putak ka ng putak eh. Hindi naman pala ikaw ang may kasalanan. Wala namang binanggit si Director Melvin Matibag na ikaw mismo. Although doon sa huling bahagi ng interview niya, nabanggit ka na maaaring may issue. Pero ang pinakapunto kasi, kung wala kang kasalanan, Alan Peter Cayetano, huwag kang mag-alala. No? Lalabas ang katotohanan dyan. Hindi ka makukulong kung wala kang kasalanan. president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. Ito, hindi natin dapat palagpasin ito. Kung merong issue na ibinabato kay Secretary Vince Dizon, dapat niya ring sagutin ito. Dapat niyang harapin. Wala dapat ditong sacred cow. No? Nadadamay ang pangalan ni Secretary Vince Dizon. Ipaliwanag niya kung gusto niya o harapin niya, sagutin niya sa proper forum kung darating na ipapatawag siya ng NBI. Kasi dito sa balita, hinihiling ang panig ni Secretary Dizon, wala pa siyang sinasabi. Nakaupo noong chairman ng BCDA ay si Vince Dizon na ngayon ay secretary ng Department of Public Works and Highways. Hinihingi namin ang kanyang pahayag kaugnay ng issue. Dagdag ni Cayetano na apektuhan na daw ang impeachment court sa ginagawa ni Matibag. Lalo't tatakda ito. Paano maaapektuhan? Kayo lang naman yung nagsasabing maaapektuhan. Naaapektuhan dahil ginugulo ninyo eh. Wala naman sa agenda ng impeachment court, salita kayo ng salita tungkol dyan. Pwede naman kayo magpa-press conference nang hindi ginagamit ang oras ng impeachment court. Itong humarap bilang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Is it unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. So what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate, pero wag mo nang i-announce. Kasi nga, alam ninyo, hindi naman dapat pigilan si Director Melvin Matibag sa pagsasabi ng katotohanan sa harapan ng publiko. Porkit ikaw ang posibleng madamay, hindi na kinakailangang i-announce. Ano yun? Mamimili ang NBI? Ay, kapag ka si Mike Defensor, sige, i-announce natin. Kapag ka pribadong individual, ay sige, i-announce natin. Pero pagka kay Alan Peter Cayetano, wag i-announce kasi si Alan Peter Cayetano ang subject. Hindi ganon, Alan Peter Cayetano. Diba, sabi nga ng mga supporter ninyo, transparency and accountability. Mag-iimbestiga sa isang national issue ang NBI tapos hindi i-announce, hindi ipapaalam sa publiko? Baka lumabas nung pinupolitika lamang kayo pagka hindi pinaalam sa publiko. Maganda ito, aware ang tao. Tao na ang huhusga kung pinupolitika ba kayo o hindi, Alan Peter Cayetano. apektuhan yung integrity ng court. Sinisika pa namin makuha ang reaksyon ni Director Matibag sa naging pahayag ni Senator Cayetano. John. Yan, narinig po natin ang balita at hindi ko talaga maunawaan bakit ang tatlong senador na ito
si Padilla, ang siblings na Cayetano, ginagamit ang oras ng impeachment court para sa kanilang mga pansariling interes. Kung meron kayong issue other than the impeachment trial, sabihin nyo na lamang sa inyong mga press conference o kaya parehas kayo ni Robin Padilla at Alan Peter Cayetano na mahilig mag-livestream kayo at doon nyo sabihin ang inyong mga issue. Anong masasabi ninyo dito sa ating pinag-uusapan mga tol? Paki-comment nyo na lamang sa comment section ang inyong mga opinion at bago tayo magkalimutan, muli ko pong pinapaalala sa inyo na meron po tayong raffle sa July 30. Sa July 30, meron po tayong raffle. Total of 20,000 pesos ang ipapamahagi po natin sa ating mga manunood. Sana manood po kayo ng live kasi forfeited po ang inyong panalo kung wala po kayo during the time. Alas 8 po ito ng gabi, July 30, 20,000 pesos. Pero hahatiin po natin yan sa 4 na pong individual at yung 15 t-shirts, no? 15 t-shirts. Ito, top 1 first edition ng t-shirt ni Top 1. Magpaparapol po ako ng 15 piraso. Sana manalo po kayo. All cost, iso-shoulder ni Top 1. Pag nanalo kayo, even yung shipping fee. Ako na po magpapadala sa inyo. Wala kayong aalalahanin kung hindi tanggapin itong t-shirt na ito with signature ni Top 1. Ganon din naman yung mga gustong bumili sa ating binebentang Top 1 t-shirt, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Top Wife sa Top 1 merch Facebook page po namin. Either si Top Wife ang sasagot dyan, paminsan-minsan tumitingin na lamang ako, pero si Top Wife na talaga ang sasagot sa inyo. Kaya maraming salamat sa inyong suporta mga tol. Hanggang dito na lamang muna. Lagi po natin, sa mga gustong sumali, kayo po ay mag-comment dito. No? Ibababa ko pong muli yung link dyan. Ayan, ibababa ko po. Puntahan nyo po mga tol. Mag-comment po kayo ng inyong name. Diyan po sa nakikita nyo sa ating screen. So far, meron pong 483 na nag-comments po dito. Pero ang total na po ng nakalista sa atin ay 587. No? Kaya, good luck po sa inyong lahat. Sana manalo po kayo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.